Aming Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan sa hapon na ito. Salamat po sa panibagong pagkakataon na kami ay muling magtipon-tipon upang magsama-samang manalangin, magpuri, at magbigay lakas sa isa't isa sa pamamagitan ng iyong salita. Panginoon, sa oras na ito, inilalapit po namin sa inyo ang aming layunin. Ang manalangin para sa mga kapatid naming may karamdaman at ang mga naghihingalo. Kayo po, ang Diyos na nagpapagaling, Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng paghihirap, at Diyos na hindi kailanman nagpabaya sa iyong mga anak. Ipuin niyo po sila, Panginoon. Ipadama niyo po sa kanila ang iyong kapayapaan at kagalingan. Sa mga naghihingalo, O Diyos, naway madama nila ang iyong presensya at kapatawaran. Huwag po silang mawalan ng pag-asa, kundi mapuno ng pananampalataya at katiyakang may buhay na walang hanggan kay Jesucristo. Sa mga pamilya ng mga may karamdaman at naghihingalo, bigyan niyo po sila ng lakas ng loob, ng kapayapaan sa puso at patuloy na pag-asa. Alisin niyo ang takot at palitan ng pagtitiwala sa inyo. Ganon din po, Panginoon, ang aming mga tagapagsalita, na ikaw po ang magbigay ng inspirasyon sa kanilang mga salita upang ito'y maging kalakasan at gabay sa bawat makikinig. At sa bawat manonood at tagapakinig ngayong hapon, buksan niyo po ang aming puso't isipan. Naway hindi lang kami makinig, kundi maging aktibong bahagi ng pananalangin at pagkilos para sa aming mga kapatid na nangangailangan. Salamat, Panginoon, sa inyong presensya sa aming kalagitnaan. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Pagpalang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay Huwebes, July 30, 2026. Welcome to our online prayer ministry 35th episode, live streaming of the Global Conquest Prayer Ministry or GCPM. Ito po ay nasa ika-11 buwan na mula nung ating sinimulan noong Agosto 2025. Ito po ay ginagawa po natin tuwing Huwebes mula alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. Salamat po sa inyong oras at maaga ninyong pagdalo or pag-tune in at pakiisa sa ating Global Conquest Online Prayer Ministry. Ang inyong presensya, panalangin at suporta ay malaking pagpapala at nagbibigay ng lakas sa atin na sama-samang maglingkod sa ating Panginoon. Ang Global Conquest Online Prayer Ministry or GCPM ay isang ministeryo na nakatuon sa pananalangin at pamamagitan or intercession, at nakasentro sa mga tao na may karamdaman, mga matatanda, mga mahihina, at nangailangan ng panalangin. More importantly is that GCPM is a Christian online platform where we share Jesus Christ to all men regardless of their religion and belief. Ito din ay nakatuon sa panalangin at pamamagitan or intercession para sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos sa buong mundo. Ang salitang conquest ay hindi tumutukoy sa pananakop sa pamamagitan ng lahas o pamimilit, kundi sa spiritual na layunin na may pahayag ang ebanghelyo. Maabot ang mga tao sa panalangin at makita ang mga buhay na nababago sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. This program is sponsored by our two companies, Intermarine Express Lines Incorporated and EM Customs Brokerage. This program is produced free of charge. This is a Christian ministry centered on Jesus Christ, grounded in Scripture. We carry this ministry with unconditional love, humility, and wisdom. We pray that it brings encouragement, hope, and spiritual blessing to everyone who watches. Our vision at the Global Conquest Prayer Ministry is to model the life of Jesus Christ, who clearly practiced and taught a powerful ministry of prayer and intercession. The mission of the Global Conquest Prayer Ministry is to be a prayer intercessor for the sick, the weak, and the dying, and bring their petitions to God for healing and restoration. The strengths of the Global Conquest Prayer Ministry in today's digital world are the following. First,
We provide encouragement and support for those facing illness, grief, and other difficulties. Second, we create opportunities to share God's Word and pray together regularly. Third, strength is we connect believers across different places and time zones all over the world. And the fourth, we allow people who are traveling, living near and far to participate in this ministry. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ang teknolohiya ay nagigisa sa mga paraan upang may pahayag ang salita ng Diyos. Ang online ministry ay nagbibigay ng pagkakataong maabot ang mga tao saan man sila nandoon. Sa kanilang tahanan, trabaho, ospital, o kaya maging sa ibang bansa. Bagamat walang kapalit ang personal na pagsama-sama ng mga mananampalataya sa isang lokal na iglesia, ang online ministry ay mahalagang kasangkapan upang magbahagi ng pag-asa, magturo ng salita ng Diyos at mag-anyaya sa panalangin. Inabot din namin ang mga taong hindi pa handang dumalo ng personal o ang mga nasahigaan dahil sa kahihinaan dulot ng kanilang iniindang sakit, o mga tao na nasa bingit ng kamatayan at mga nawawalan na ng pag-asa na mabuhay pa ng matagal. Ang GCPM ay isang prayer intercession ministry o panalangin pamamagitan. Kami po ay nananalangin para sa kapakanan ng iba. Hindi lamang tungkol sa paghiling ng mga pagpapala, ito rin ay tungkol sa pagtulong sa mga tao na manatiling malapit sa Diyos. Sa banal na kasulatan, sa Deuteronomy chapter 8 verse 11, mag-ingat kayo na huwag ninyong kalimutan ang Panginoon ninyong Diyos sa pamamagitan ng hindi pagsunod sa kanyang utos, mga tuntunin at mga batas. Bilang isang prayer ministry, mahalaga ang talatang ito dahil ang panalangin ay isang paraan na patuloy na pag-aalala at pagdepende sa Diyos. Kapag tayo ay nananalangin, kinikilala natin ng ating Diyos ang ating lakas, karunungan at tagumpay, at lahat yun ay nagmumula sa ating Panginoon. Mula sa Romans chapter 12 verse 12, mag-alak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Sa English, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Ang hamon sa atin ay manalangin ng palagian, hindi lamang kapag may pangangailangan. Ang talatang ito ay nagbibigay din sa atin ng katiyakan na hindi tayo nag-iisa sa ating pananalangin. Ang presensya ni Jesus ay nasa gitna ng kanyang mga tagasunod. Ito ang dahilan kung bakit ang sama-samang pananalangin ay nagdudulot ng lakas, pag-asa at pagkakaisa. Jesus is alive. Ang ating Diyos ay buhay. The Global Conquest Prayer Ministry online presence is as follows. We broadcast via live streaming every Thursdays from 3 p.m. to 4 p.m. on Facebook page Global Conquest Prayer Ministry. After the live broadcast, we download every episode to YouTube around 5 p.m. Thursdays. Just search Global Conquest Prayer Ministry on YouTube where you can watch previous episodes with your loved ones at your most convenient time. We also have a very active group chat, GC via Messenger, Global Conquest Prayer Community. Please invite your friends and to be one of our prayer intercessors. Please share our community to your friends and loved ones. Taos puso tayong nagpapasalamat sa ating tagapagsalita sa pagbabahagi ng salita ng Diyos tuwing Huwebes, our very own Reverend Pastor Dionisio Padel. Pastor, inyong mensahe ay nag-inspirasyon at pagpapala sa aming lahat. Naway patuloy kayong pagpalain ng Panginoon, bigyan ng mabuting kalusugan, karunungan at lakas sa inyong patuloy na paglilingkod. Maraming salamat din po sa ating live production technical officer na si Ms. Ruth Baron. Ms. Ruth, sa iyong tapat na paglilingkod at dedikasyon. Dahil sa iyong sipag at husay sa likod ng ating live stream, naging maayos ang ating online ministry at naabot nito ang marami. Naway patuloy kang pagpalain ng Panginoon, bigyan ng karunungan, lakas at kagalakan sa iyong paglilingkod. At ang iyong lingkod bilang pagtatag ng online prayer ministry na ito, naway patuloy tayong gabayan, pagpalain at palakasin ng Panginoon
Sa pangunguna ng ministeryo ito ng pananalangin. Ang lahat ng mga behind the scenes preparations sa pananalangin, sa mga awitin, this venue, the technical aspect, the finances. Salamat ng marami sa Intermarine Express Lines Incorporated and AM Customs Brokerage at ang aming pamilya. Dahil sa ating paglilingkod na sama-sama, marami ang napapalakas ang loob, naakay sa pananalangin at nakakaranas ng pag-asa sa Panginoon. Sa lahat ng ating ginagawa, naway ang Diyos ang siyang maluwalhati. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong muli kaming makapagtipon ngayong hapon sa pamamagitan ng Global Conquest Prayer Ministry. Pinupuri at dinadakila namin ang inyong banal na pangalan sapagkat kayo ay mabuti, tapat at puspos ng pag-ibig. Salamat po Panginoon sa iyong biyaya na nagbibigay sa amin ng lakas ng loob na lumapit sa iyo. Turuan mo kaming maging tapat sa pananalangin at gamitin mo kami bilang tagapamagitan para sa iba. Ipagkalob mo ang iyong habag at biyaya sa bawat nangailangan. Ito ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng itong araw, patuloy siyang magbibigay ng alaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking purihin. Nagilang ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula ko sa ugat ng mga lahi. Mundo'y magunaw man maaasahan ang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sa tigan, sa bawat
Gandang hapon po sa ating lahat. Purihin natin ang ating Panginoon sa panibagong Thursday na ipinagkaloob sa atin. Bago po tayo mag-pray, mag-share lang ho ako ng salita ng Diyos para sa atin. At ako hihiling po, kung maari po ay i-like nyo po itong ating ginagawang ito. Tapos pwede ho kayo mag-comment. Ano po, baka meron kayong ibig na sabihin o ipaabot sa amin. Mag-comment po kayo. At kung meron kayong mga request. Tapos po, pwede nyo po i-share po ito sa inyong mga friends upang sa ganon ay makasama din natin sila tuwing Thursday sa ating ginagawang ito. Sige po at magtulungan po tayo. Sa hapong ito ay i-share ko lang po yung sinasabi ng aklat ni Mateo, San Mateo sa chapter 8 verse 1 to 4. Sabi ho, sa Mateo chapter 8 verse 1 to 4, when Jesus came down from the hill, large crowds followed him. Then a man suffering from the dread skin disease came to him, kneeled down before him and said, "Sir, if you want to, you can make me clean." Jesus reached out and touched him. "I do want to," he answered. "Be clean." At once, the man was healed of his disease. Then Jesus said to him, "Listen, don't tell anyone, but go straight to the priest and let him examine you. Then, in order to prove to anyone or to everyone that you are cured, offer the sacrifice that Moses ordered." No? Sabi ho, nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya. "Ginoo," wika niya, "kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapapagaling." Hinipo siya ni Jesus at sinabi, "Ibig kong gumaling ka." At pagdakay, nawala ang kanyang ketong. "Huwag mo itong sabihin kanino man," bili ni Jesus. "Pumunta ka, pasuri sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na." Ngayong hapon po, pag-usapan ho natin the thoughts that change lives. Ang hipo na nagbabago ng buhay. Alam nyo po, may mga hipo. Ano po? Ang iba, magugulat ka. Masyasyak ka. Pero pag si Lord ang humipo sa'yo, pag si Lord ang humipo sa atin, pag si Lord ang humipo sa sino man, magbabago ang kanyang buhay. Nababago ang kanyang buhay. Ito po ang sinasabi ng ating text. Maraming tao ang naghahangad ng pagbabago sa kanilang buhay. Ang ilan ay naghahanap ng kagalingan sa katawan. Ang iba naman ay kagalingan sa kanilang puso, sa kanilang relasyon o sa kanilang espiritu. Ngunit hindi lahat ng pagbabago ay kayang ibigay ng tao. Ang pagbabago ay hindi kayang ibigay ng tao. Dito sa Mateo chapter 8, makikita natin ang isang lalaking ketongin na wala ng pag-asa sa paningin ng lipunan. Itong taong ito, sa Matthew chapter 8, sa tingin ng lipunan, wala na tong pag-asa. Siya ay tinuturing na marumi, iniiwasan at inihiwalay sa komunidad. Ngunit sa kanyang pakikipagtagpo kay Jesus, ang kanyang buhay ay lubusang nabago. Ang himalang ito ay hindi lamang kwento ng pisikal na kagalingan. Ito ay larawan ng kapangyarihan at habag ni Jesus na maglilinis at magpapagaling at magpapanumbalik ng tao. Ang pangyayaring ito ay naganap pagkatapos ng kanyang sermon sa bundok sa Matthew chapter 5 verse 7. Katatapos lang magturo ni Jesus tungkol sa karya ng Diyos, nang siya ay bumaba mula sa bundok at sinundan siya ng napakaraming tao. Nung panahon ng mga Hudyo, ang ketong o leprosy ay isa sa mga kinakatakutan sa lahat ng sakit.
Ayon sa Leviticus chapter 13 verse 14, ang ketong ay itinuturing na marumi sa seremonyal na aspeto. Kinakailangan niyang mamuhay sa labas ng community o komunidad at laging sumisigaw na, "Ako ay marumi, unclean. Ako ay marumi." Lagi siyang sumisigaw sa labas ng komunidad at ang sinisigaw niya, "Ako'y marumi," upang magbigay ng babala sa iba. Walang sino man ang gustong lumapit at humipo sa lalaking ito na may ketong. Ngunit ginawa ito ni Jesus. Ang hindi inaasahan, hinipo niya ang taong ito na iniiwasan ng lahat. Ngayong hapon, makikita natin sa ating teksto ang tatlong katotohanan tungkol sa kapangyarihan at habag ni Jesus sa mga lumalapit sa Kanya. Dito ay merong tatlong katotohanan na ipinapakita ang Panginoon mula sa Kanyang kapangyarihan at habag sa mga taong lumalapit sa ating Panginoon. One, come to God with faith. Come to God with faith. Lumapit sa Diyos ng may pananampalataya. Lumapit sa Diyos ng may pananampalataya. Come to God with faith. Ang sabi sa verse 2, lumapit sa Kanya ang isang ketungin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo, wika niya, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapapagaling. Ano? Alam niyo po, ang sikreto ay lumapit. Lumapit sa ating Panginoon. Sa kabila ng kanyang kalalagayan, itong may ketong na ito, siya'y lumapit kay Jesus at sumamba sa Kanya. Sumamba. Hindi niya sinabi, kung kaya mo, hindi sinabi, kung kaya mo, lumapit ka. Ang sabi niya, kung ibig mo, kung ibig nyo, nakiusap ang lalaking ito. Hindi niya kini-question ang kakayahan ni Jesus, kundi ang kanyang kalooban. Ito pong pangyayaring ito ay picture ng tunay na pananampalataya, ganap na pagtitiwala sa kapangyarihan ni Kristo. Kagaya ng ginawang ito, lumapit siya. Lumapit siya. Sa Greek, may salitang proskeneo. Proskeneo. Ang ibig sabihin ng salitang proskeneo sa Greek ay sumamba at nangangahulugan na yumukod at magbigay galang at sumamba na o sa may pinakamataas na authority. Yun ang ibig sabihin ng proskeneo sa Greek. Sumamba, yumukod, magbigay galang. Sumamba na may pinakamataas, sa may pinakamataas na otoridad. Ito po ang ginawa ng lalaking ito na may ketong. Lumapit siya, sinamba niya ang ating Panginoon. Ipinapakita nito na kinikilala ng taong ito na may ketong si Jesus bilang Panginoon. Kinikilala. Ang pananampalataya ay lumalapit kay Jesus ng may pagtitiwala at pagpapasakot. Ang may pananampalataya ay lumalapit kay Jesus na may pagtitiwala at pagpapasakop. Kung tayo po'y may pananampalataya, ang gawin na natin, lumapit tayo kay Jesus at magpasakop at magkaroon tayo ng tiwala sa Kanya. Faith approaches Jesus with confidence and His power and humility before His will. Lapit ho tayo sa ating Panginoon na may pagtitiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi hadlang ang ating kalagayan upang lumapit kay Jesus. Itong may ketong na ito, itinatakwil tingin ng tao ng lipunan marumi. Pero lumapit siya kay Jesus. Kasi hindi hadlang ang ating kalagayan upang lumapit kay Jesus. Anumang sitwasyon natin, paglalapit tayo kay Lord, nandyan lang siya. True faith is not based on circumstances, but on the character of Jesus. Ang ating pananampalataya ay hindi nakabatay sa anumang sitwasyon natin. Ang ating paglapit kay Jesus dahil sa katangian ng ating Panginoon. Kaya tayo lumalapit. Sabi ng Hebrews chapter 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God.
kung wala tayong pananampalataya, hindi tayo kaluluguran ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga na tayo ay merong pananampalataya. Alam niyo, kapag ang isang bata ay nasugatan, ang isang bata kapag ito ay nasugatan, hindi siya lumalayo sa kanyang ama. Sa halip, tumatakbo siya papunta rito. Dahil alam niyang doon siya makakatagpo ng tulong. Ang isang bata na nasugatan, hindi siya lumalayo sa kanyang magulang. Sa halip, tumatakbo siya papunta sa kanyang magulang dahil alam niyang doon siya makakatagpo ng tulong. Gayun din, kung meron tayo mga suliranin, mabigat na suliranin, ang gawin natin, lumapit tayo ng may pananampalataya sa ating Panginoon. Ngayong hapon, meron ka bang ketong sa iyong buhay? O meron kang kasalanan? O meron kang takot o sakit o kabiguan? Ang gawin mo, lumapit ka sa ating Panginoong Hesus. Lumapit ka sa ating Panginoon, kagaya ng ginawa ng may ketong. Come to God with faith. Lumapit sa Diyos ng may pananampalataya. Ngayong hapon, ang ating text ay nagsasabi tungkol sa tatlong katotohanan. At ang una na sinasabi, come to God with faith. Come to God with faith. Second, Jesus' compassion reaches the rejected. Ano po? Ang habag ni Jesus ay umaabot sa mga itinatakwil. Jesus' compassion reach the rejected. Inaabot ng habag ni Jesus ang mga taong itinatakwil. Pakiramdam mo ba itinatakwil ka dahil sa karamdaman mo, dahil susluranin mo? Alam mo, si Lord aabutin ka niya. Sapagkat si Lord, mula sa kanyang compassion, inaabot niya ang sinumang nadarama na parang itinatakwil siya. Ang sabi sa verse 3, hinipo siya ni Jesus at sinabi, ibig kong gumaling ka. Yung may keto ang sabi, kung ibig po ninyo, mapapagaling niyo po ako. Nakiusap siya, lumapit siya kay Lord. Ang tugon ni Lord, hinipo siya at sinabi, ibig kong gumaling ka. Ito po ang ginawa ng ating Panginoon. Ang unang ginawa ni Jesus ay hindi nagsalita. Iniunat muna niya ang kanyang kamay at hinipo ang may ketong. Kultura ng mga Hudyo, ang paghawak sa ketong ay nagdudulot ng seremonyal na karumihan. Sa mga Hudyo, pag may ketong, hinipo mo yan, ikaw ay tuturing na marumi. Ngunit kay Jesus, ang kabanalan ay higit na makapangyarihan kaysa karumihan. Alam niyo po, ang ganda ho. Yung kabanalan ni Lord, umaabot, nagtatakip sa anumang karumihan. Hindi nahawa si Lord sa ketong. Sa halip, nahawahan ng kagalingan niya ang may ketong na ito. Kasi nga, ang kabanalan ni Lord ay higit na makapangyarihan kesa karumihan. Sa Greek, may salitang haptomai. Haptomai. Ang ibig sabihin ng haptomai sa Greek, humipo, kumapit, magkaroon ng personal na pakikipag-ugnayan. Hinipo. Si Lord humipo upang magkaroon ang ketongin na ito ng kaugnayan sa Kanya. Kinapitan upang magkaroon ng personal na relationship. Pinagaling. Ang paghipo ni Jesus ay nagpapakita ng kanyang habag at pagtanggap. Hinipo. Haptomai. Hinipo ni Lord ang may ketong. Meaning, nagpakita siya ng habag at pagkilala at pagtanggap sa lalaking itinuturing ng community, ng lipunan na isang marumi, pero hinipo ng ating Panginoon. Ang habag ni Jesus ay umaabot kahit sa mga taong itinakwil na ng mundo. Kahit ang may tinakwil ng mundo, inaabot higit pa ron ang habag, ang tulong, ang pagpapagaling ng ating Panginoon.
Jesus is never afraid to reach those whom the world has rejected. Kahit na ito itinakwil ng lipunan, inaabot ito ng ating Panginoon. Kaya po, ito ang kabutihan ng ating Panginoon. Pag hinipo ka ni Lord, may chance na mabago ang buhay mo. Maaring may karamdaman ka ngayon, maaring walang-wala ka, ang baba ng kalalagayan ngayon. Pero pag hinipo ka ni Lord, pwedeng magbago ang buhay mo. Pwedeng gumaling ang karamdaman mo sapagkat siya ng ating Panginoon. Walang taong napakalayo upang hindi maabot ng pag-ibig ni Jesus. Walang napakalayo, walang taong napakalayo upang hindi maabot ng pag-ibig ng Panginoon. No one is beyond the reach of Christ's compassion. Lahat ay aabot ng kahabagan ng compassion ng ating Panginoon. Ang sabi ng Isaiah 53 verse 4, tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Pagkat willing, nahahabag ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Alam nyo, may mga taong iniiwasan ng lipunan dahil sa kanilang nakaraan. May mga tao iniiwasan ng lipunan dahil sa kanilang mga nakaraan. Ngunit si Jesus ay laging lumalapit sa mga taong walang lumalapit sa kanila. Ang mga taong iniiwasan ng lipunan dahil sa kanilang nakaraan, ngunit si Jesus ay laging lumalapit sa mga taong walang lumalapit sa kanila. Pagkat naroon ang kahabagan ng ating Panginoon. Meron ka bang taong iniiwasan? Bilang mga anak ng Diyos, mga tagasunod ng ating Panginoon, tinawag tayo upang magpakita ng habag sa mga taong itinataboy ng iba. Ano po? Kasi Jesus' compassion reaches the rejected. Ang habag ni Jesus ay umaabot sa mga itinatakwil. Kung nadarama mo, kung iyan ang kalalagayan mo, parang itinatakwil ka dahil sa iyong karamdaman, dahil sa iyong kalalagayan, well, ang ating Panginoon, inaabot ng Panginoon yung mga itinatakwil. Kaya nga sa ating text ngayon, makikita natin ang tatlong katotohanan tungkol sa kapangyarihan at habag ng ating Panginoon Kristo sa mga lumalapit sa Kanya. Third, Jesus' power brings complete transformation. Jesus' power brings complete transformation. Ang kapangyarihan ni Jesus ay nagdadala ng ganap na pagbabago. Ang kapangyarihan ni Jesus ay nagdadala ng ganap na pagbabago. Sabi sa verse 3 to 4, at pagdakay nawala ang kanyang ketong. At pagdakay nawala. Sabi ng lalaki, kung ibig niyo po, guro, mapapagaling niyo ako. Hinipo siya ng ating Panginoon. Sabi ni Lord, ibig kong gumaling, hinipo siya. At pagdakay, nawala ang kanyang ketong. Huwag mo itong sasabihin kanino man, bili ni Jesus. Pumunta ka at pasuri sa saserdote, sa mga pare, pagkatapos maghandog ka ng haing iniutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Sinabi ni Jesus, ibig kong gumaling ka. At kaagad gumaling ang taong may ketong. Pagkatapos nito, sinabi ni Jesus na magpakita siya sa mga pari at maghandog ayon sa iniutos ni Moises. Hindi ito upang magkaroon ng kapangyarihan ang pari na magpagaling, kundi upang patunayan sa buong bayan na siya ay tunay na malinis na at maari na siyang makabalik sa kanyang pamilya at sa kanyang komunidad. Hindi lamang siya pinagaling ni Jesus, siya ay naibalik sa lipunan. Ang pagpapagaling ay, ang kahulugan ay makakabalik na sa kanyang pamilya at sa kanyang lipunan sapagkat si Lord ay nagpapagaling. Sa Greek ho, may salitang katarizo.
Sa Greek, yung salitang tatarizo, ang ibig sabihin niyan, linisin, gawing dalisay, alisin ang tarumihan. Yan ang ibig sabihin nun ng katarizo, linisin. Hindi lamang ito tumutukoy sa pisikal na kagalingan, kundi pati sa pagpapanumbalik sa Diyos. Linisin, gawing dalisay. Ginawang dalisay, pinagaling, nilinis ang ating Panginoon. Nilinis niya yung lalaking may ketong. Alam nyo, kapag kumilos si Jesus, ang kanyang kapangyarihan ay nagdudulot ng ganap na pagbabago. Pag kumilos si Lord sa buhay natin, sa buhay ng sinuman, pag hinipo niya, ito ay nagdudulot ng ganap na pagbabago. When Jesus restores, He makes lives whole again. Binabago ng binubuo, ni-restore ng Panginoon ng ating buhay. Kung may karamdaman tayo, punong-puno tayo ng kabigatang suliranin, i-restore tayo ng ating Panginoon. Ganap, buo. Ang kagalingang ibinibigay ni Jesus ay may kasamang pagpapanumbalik. Jesus does not simply heal our condition. He restores our identity and relationship with God. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone in Christ, he is a new creation. Ang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dati. Ang dumarating ay bago na, nagiging bago. Alam niyo po, kapag ni-restore ang isang lumang bahay, hindi lamang inaayos ang panglabas na anyo, kundi ginagawa itong matibay at kapaki-pakinabang na muli. Ang isang lumang bahay, pag iyan po ay ni-restore, hindi lamang yang inaayos ang panlabas na anyo, kundi ginagawa itong matibay at kapaki-pakinabang na muli. Gayon din ang ginagawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Ginagawa tayong kapaki-pakinabang. Hindi lang tayo pinapagaling, ginagawa tayong kapaki-pakinabang ng ating Panginoon. Kaya nga, hayaan mong baguhin ka ni Jesus. Hindi lamang ang iyong sitwasyon, kundi ang iyong puso. Pagkatapos mong maranasan ang kanyang biyaya, dapat kang magsimula sa isang buhay bilang nagpapatotoo sa kanyang ginawa sa iyong buhay. Kasi nga, Jesus' power brings complete transformation. Ang kapangyarihan ni Jesus ay nagdadala ng ganap na pagbabago. Sa aking pagkatapos, ang kwento tungkol sa ketongin ay maaring hindi tayo may ketong sa katawan, ngunit lahat tayo ay may kasalanan na naghihiwalay sa ating Panginoon. Ngunit nang lumapit tayo kay Jesus, hindi niya tayo itinataboy. Tinatanggap niya tayo, hinihipo niya ang ating buhay at nililinis niya tayo. At binibigyan niya tayo ng panibagong pagkatao. Ang hipo ni Jesus ay may kapangyarihang magpagaling, maglinis at magpanumbalik sa ating Panginoon. Kaya nga po, ang gawin po natin, ipanalangin natin na, Lord, hipuin niyo po ako sapagkat sa tuwing humihipo ang Panginoon, sa tuwing may hinihipo ang ating Panginoon, nagkakaroon ng pagbabago ang ating buhay. Ang kailangan lang natin, lumapit tayo sa Diyos ng may pananampalataya. Sapagkat ang habag ng Diyos ay umaabot miski doon sa mga taong itinakwil. Sapagkat ang kapangyarihan ni Lord ay nagdadala ng ganap na pagbabago. Ngayong hapon ba, nais mong hipuin ka ng Panginoon, ipanalangin mo ito sapagkat gaya ng lalaki, ang sabi niya, Lord, kung ibig mo, mapapagaling niyo ako. At ang sagot ni Lord, ibig kong gumaling ka. At hindi po siya. Pagdakay, gumaling siya at nawala ang kanyang ketong. Ngayong hapon, ito ang ibig ng ating Panginoon. Panalangin mo, patuloy kang lumapit kay Lord upang hipuin ka niya
upang maranasan mo ang pagbabago sa iyong buhay. Maranasan mo ang kagalingan, maranasan mo ang solution sa iyong problema. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Lord, I come to you, let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in you. Please strip away the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on, in the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see your face to face, the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, in living every day, with the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on, by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on, by the power of your love, and I will
will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Sige po, tayo po ay manalangin. Tatandaan po natin na kahit na ano pong suliranan natin, ang pong problema natin, alam niyo si Lord, ang kabanalan niya, ang siyang tumutulong, ang kapangyarihan ng ating Panginoon ang siyang tumutulong sa anumang suliranin natin. Ano po? Yung mga tao ay ayaw na ayaw hipuin yung may ketong sapagkat ibibilang sila na marumi. Ngunit si Lord, hinipo niya yung may ketong. Alam niyo po, at hindi siya natakot sapagkat yung kabanalan ng ating Panginoon ang siyang nagtatakip sa karumihan ng tao. Hindi siya nahawa nung hinipo niya yung may ketong. Sa halip, ang may ketong ang nahawaan ng kagalingan buhat sa ating Panginoon. Ngayong hapon ito ang gagawin natin. Hilingin natin ang Panginoon ang siyang humipo, magpagaling, pagkat ibig niyang mapagaling ang sino mang may karamdaman kapag tayo ay lumalapit sa ating Panginoon. Tayo po'y lumapit sa Diyos. Aming Ama at aming Panginoon, patuloy naming itinataas sa iyo si D.S. Max Aguinaldo. Salamat sa kanyang improvement sa inyong pagkilos sa buhay po niya, Panginoon. Ngayong hapon, patuloy ang aming pagtaas sa inyo para sa kanya upang maranasan niya ang full restoration ng kanyang nerve, manumbalik ang kanyang lakas, Panginoon. At muli siyang makatayo at makapaglakad, Panginoon. Salamat ng marami sa inyo. Purihin ang iyong pangalan. Si Mariel Amian, panalangin namin ng complete healing para sa kanyang stroke, Panginoon. Patuloy niya siyang lumakas, dakilang Diyos. Si Lani Perdido, Panginoon, panalangin po din namin ang suliranin niya sa kanyang sa mental problem, Panginoon. Tulungan mong kapatid po namin ito, Diyos. Lord, si Jo Marie Medina Reside, tulungan mo po na magkaroon siya ng complete healing para sa kanyang epilepsy, Lord, seizures, Panginoon. Salamat, hipuin niyo po si Jo Marie, Panginoon. Si Irene Pabroa, Panginoon, pinapanalangin po namin na nawa ay sana mawala yung pain sa kanyang katawan. O Lord, kinakansela namin ang pananakit ng katawan kay Irene Pabroa in the mighty name of Jesus, Lord. Lord, si Francisco Valdez Basilio, patuloy din ang panalangin namin. Sana po ay makatayo na siya at makalakad mula sa kanyang pagkaka-stroke, Panginoon. Lord, tulungan niyo po, Panginoon. Salamat po sapagkat kayo po ay willing pagalingin ang sino mang may mga karamdaman kung kami ay lalapit lang po sa inyo. Si Eddie Padel, patuloy ang aming panalangin. Siya ngayon ay pupunta ng hospital sa medical hospital sa Pasig. Tulungan mo po na ma-determine ng mga doktor kung ano ang kanyang karamdaman at yung result ng gagawin para sa lab test po niya ay pumabor po sa kanya, Father. I pray, Lord, bigyan mo ng kalakasan si Eddie, Panginoon. Salamat po sa inyo. Si Ma'am Gloria Punaser, Panginoon. Patuloy din ang aming panalangin sa pananakit ng kanyang tiyan, Panginoon. Nagpipray po kami ng complete healing para kay Ma'am Gloria, Panginoon. Salamat. Si Carol, kapatid na Carol Cabe, patuloy ang aming panalangin sa kanyang breast cancer, Panginoon. Tulungan mo po siya. Sa ngayon po ay nag-undergo siya ng chemotherapy, Panginoon. Biyayaan niyo po siya, Panginoon. Lord, salamat po. Si Lani Salazar, gayon din, Panginoon. Tinataas namin, meron siyang breast cancer. Tulungan mo po ang aming kapatid na ito, si Lani, O Lord. Si Richel Roa,
Pinapanalangin din po namin sa kanyang breast cancer, stage 2, Panginoon. Tulungan niyo po, Lord, hipuin niyo po, Panginoon, ang aming kapatid na si Rachel, O Diyos. Salamat, si Ami Paner, Lord. Tulungan mo po siya na maging matagumpay ang removal ng ovary surgery po niya, Panginoon. Nagpipray po kami para kay Ami, Lord. Biyayaan niyo po siya, Panginoon. Tulungan mo yung mga doktor na siyang mga ngasiwa sa operation para sa pag-alis ng kanyang ovary, Panginoon. Salamat po. Salamat ng marami. Lord, si Bong Reyes, patuloy ang aming panalangin para sa kanya. Tulungan mong manumbalik ang kanyang paningin, dakilang Diyos. Biyayaan mong kapatid po namin ito, Diyos. Tulungan mo po siya, Panginoon. Lord, gaya po ng pakiusap ng lalaking may ketong, kung ibig niyong gumaling siya, si Bong, pagagalingin mo siya, Panginoon. Lord, tulungan mo po, Panginoon. Palakasin mo po ang kapatid namin ito, Panginoon. Lord, si Asia, Lord, akabado, Panginoon. Nanalangin po kami para sa kanya, O Diyos, na makapagsalita na rin po siya, Panginoon. Biyayaan mo po ang batang ito, O Diyos. Salamat. Ganon din si Resi Borja. Nagpipray po kami na maging matagumpay ang kanyang nalalapit na operation. Lord, tulungan mo po, Panginoon. Biyayaan niyo po upang maging fluent ang batang ito, O Diyos. Salamat po sa inyo. Tulungan mo po siya, Panginoong Diyos. Gamitin mo ang PGH, ang mga doctors, Lord, na siyang opera sa kanya, Panginoon, para kay Resi, O Lord. Si Jim Calvin Makawili de la Cruz, patuloy ang aming panalangin para sa kanyang alveolar sarcoma, Panginoon. Lord, nagpipray po ako kay Jim Calvin. Lord, gumawa po kayo ng himala. Pagalingin mo po siya sa kanyang karamdaman, Panginoon. Ipuin mo ang buong katawan, buong pagkatao ni Jim Calvin, Lord. I pray, Lord, in the mighty name of Jesus. Pagagalingin niyo po siya, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sapagkat ibig niyong gumaling ang may mga karamdaman kagaya ng lalaking may ketong na lumapit po sa inyo, Panginoon. Lord, sapagkat ang inyong kabanalan, ang inyong katuwiran ay umaabot saan man kami naroon, Panginoon. Salamat po. Si Jomar Santiago, patuloy ang aming panalangin para sa kanyang chemotherapy, Lord. Lord, bigyan mo siya ng kalakasan. Panumbalikin mo ang lakas ni Jomar, Panginoon. Salamat sa inyo. Si Pastor Emmanuel Adviento, patuloy ang aming panalangin para sa kanyang infection, sa kanyang legs. Lord, tuluyan nawa maghilom ang kanyang mga sugat sa kanyang legs, Panginoon. Kayo magpo-provide ng kanyang pangailangan, Panginoon. Salamat po sa inyo. Lord, si Mr. Nilo Catalando Sr., patuloy ang aming panalangin, Lord, sa kanyang puso na magkaroon ng maayos, Lord, na preparation sa kanyang pag-undergo ng angioplasty, Lord. I pray na kayo magpo-provide ng pangailangan ni Mr. Nilo Catalando, Panginoon. Salamat po sa inyo. Dinggin niyo po, Panginoon. Salamat sapagkat, Panginoon, lagpas sa aming kalalagayan, sa aming sitwasyon, ang inyong habag, O Diyos. Lord, iparanas niyo po sa aming mga kapatid na itinataas namin sa iyo, kagaya ni Mr. Nilo Catalando Sr. Lord, si Benjamin Valencia Jr., pinapanalangin namin ang restoration sa kanyang physical body, spiritual, and emotional, Panginoon. Nagpipray kami ng complete healing para sa kanya. Ganon din si Blisilda Agra Umoso, nagpipray po kami sa kanyang enlargement of the heart. Tulungan niyo po, Panginoon, na bumuti na ang kalalagayan, Panginoon, ng aming kapatid na Blisilda, Panginoon. Ganon din si Celia Padel. Nagpipray po kami na nawa nilulusaw namin ang bara sa kanyang puso by the blood of Jesus. I pray, O Lord, in the mighty name of Jesus. Salamat po sa iyo. Lord, si IB Pinapal Ramos na taga Pililya,
Nananalangin po kami para kay Ivy, Lord. Tulungan mo po ang kapatid namin na ito. Pagagalingin mo siya sa kanyang karamdaman. Salamat po, Panginoon. Salamat ng marami sa inyo, Panginoon. Pagalingin mo si Ivy, Lord. Lord, si Placida, Obong, Esmeralda. Panginoon, pinapanalangin namin ang kanyang kidney dialysis, Panginoon. Siya po ay 3 times a week nag-undergo. Panginoon, nagpe-pray po kami, i-restore niyo po ang kanyang kidney, Lord. Kayo magpo-provide ng kanyang pangailangan kay Placida, Lord. Salamat po sa inyo, Panginoon. Ang aming kapatid na Eleanor Aguda Corpus, nananalangin po kami na bumuti na rin po ang circulation ng kanyang blood. Bumaba ang kanyang hypertension, Panginoon. Salamat po ng marami sa iyo. Si Edna Lynn Sorca, nananalangin po kami na gumaling ang kanyang lagnat, Panginoon. Kinakansila namin ang espiritu ng lagnat kay Edna Lynn. Lord, pagagalingin mo siya, I declare, Lord, in the mighty name of Jesus. Si Faith Lauren, Lord, Villas Sorca, pinapanalangin din po namin. Meron siyang lagnat. I pray, Lord, kinakansila namin ito by the blood of Jesus. Lord, si Jerlyn Kawaling, nagpipray po kami sa kanyang karamdaman, Panginoon. Nagpipray kami ng total healing, complete healing para sa kanyang karamdaman, Panginoon, kay Jerlyn, O Lord. Salamat. Ganon din si John Patrick Meman. Pinapanalangin namin ang kagalingan para sa kanyang lumbar pain, severe, Lord. Lord, pagagalingin mo po si Patrick, Lord, in the mighty name of Jesus. Lord, ina-apply namin ang iyong pangalan, Jesus, para sa kanya, O Diyos. Salamat ng marami sa inyo, Panginoon, ang aming bansa. Patuloy niyo pong dinggin ang aming pagsumamo. Tulungan niyo po ang aming mga pinuno na patuloy na makapaglingkod sa kanilang mga constituent, Panginoon. Lord, tulungan niyo po, Panginoon. Samahan niyo po kami, Panginoon. At pinapanalangin namin ang Intermarines First Line MCB. Nagpipray po kami for more client na ipagkakalob niyo po sa kanila. Salamat ng marami sa inyo, Panginoon. Tinataas namin sa inyo ang Global Conquest Prayer Ministry na marami pang mga taong matulungan. Gamitin mong channel of blessing ito, Panginoon, upang mapagaling ang mga kapatid namin na nami-mention po namin every Thursday, Panginoon. Salamat ng marami. Purihin ka, itong aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Okay, bago tayo magtapos ay let us all give our biggest and loudest clap offering to the Lord, the greatest physician. Okay, thank you po. In Hebrews chapter 4 verse 16, kaya't lumapit tayong may pagtitiwala sa trono ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng habag at makasumpong ng biyaya na makakatulong sa panahon ng ating pangangailangan. Ang presensya ng Panginoon ang ating pinakamalaking pagpapala at sa Kanya natin matatagpuan ang tunay na pag-asa at kapayapaan. Patuloy natin gamitin ang teknolohiya bilang kasangkapan sa paglilingkod sa Diyos. Patuloy tayong magtipon sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at pakikisa sa Global Conquest Prayer Ministry. We are many in the house today. Salamat po Ate Pelang Tope Reyes from Pila, Laguna. Kay Catherine Frankie Asilio of San Fernando, La Union. Kay Reverend Atanasio Ilac Jr., Claveria, Cagayan. Kay Ate Celia Padel from Binangonan, Rizal. Kay Ate Ofelia Valencia, Quezon City. Ate Siding Catalando of Malabon. Jenny Makawili de la Cruz, Muñoz, Quezon City. Kapatid na Annabel Heron, Balongaw, Pangasinan. Mauricio Motoy, Quezon City. Francisco Basilio of San Fernando, La Union. Nilda Kirante of Quezon City. Leila Bolaño Alpe, Caloocan City. Jocelyn Celestino of Taguig City. Jonah Reyes, Pila, Laguna. Bel Manihe Divina, Naik, Cavite. Ruth Mancia, Noveleta, Cavite. Luz Padel, Nalaunan, Taytay, Rizal. Reverend Pastor Virginia Sriban of Caloocan, belated happy birthday sa iyo, Pastor. Kay Cheryl Capo of Quezon City.
Rosie Canapi from Amulong, Cagayan, Jeremiah Acabado, Manila, Aida Padel Luminario, Antipolo. Hinihikayat namin kayong magbahagi ng ating mga live broadcast at mensahe upang mas marami pang buhay ang maabot at mapalapit sa Panginoong Diyos. Ikwento niyo po sa iba ang ating programa tuwing Huwebes. I-forward niyo po sa inyong mga kaibigan at kakilala at panoorin ninyo ang ating previous episodes sa YouTube, Global Conquest Prayer Ministry. This is episode 35 at mga naunang episodes. Mga kapatid, this is an online prayer intercession ministry. If you have sick relatives, kindly write their names in the comment section so we can include them in our prayers. Prayer intercession is not only done every Thursday afternoon, but every day 24/7. All prayer requests are lifted to God and prayed over continually. We are standing with you in prayer intercession. We are standing with you in faith for healing, comfort, and strength. If we could not mention their names today, we will do our best to include their names in the next presentation. Pagkasab din po namin na kapag ka po ay magaling ng ating pinapanalangin, magpatuto tayo sa kabutihan ng Diyos. We welcome those who would like to share their testimonies online. Please contact us at our messenger group chat. Welcome din po yung mga gusto umawit at magbigay ng kanilang talento either as choir, solo or family song, family singing, preferably hymns, and praise and worship. Tayo po ay manalangin. Amang makapangyarihan, maraming salamat po sa iyong salita at sa pagkakataong makapanalangin ng sama-sama. Nawa'y manatili kaming tapat sa iyo at huwag kang kalimutan sa anumang panahon ng aming buhay. Patatagin mo ang aming pananampalataya, punuin mo kami ng iyong kapayapaan at gamitin mo kami bilang pagpapala sa kapwa. Ingatan mo ang bawat pamilya at pagpalain mo ang bawat dumalo sa Global Conquest Prayer Ministry na ito. Sa lahat ng aming gagawin, ikaw nawa ang maluwalhati, Ama. Sa pangalan ni Jesus, ang aming Panginoon na tagapagligtas. Amen. And finally, God is our healer, our refuge, and our strength. In every pain, His grace is enough. In every healing, His name is glorified. Trust Him completely. Again, maraming salamat po sa iyong pagtitiwala at pagkikisa at sana tayo magkita-kita muli sa August 6, episode 36, Thursday, for Global Conquest Prayer Ministry. August is our first anniversary month, so we will just inform you what will be our activities online and face-to-face. Only Jesus can save. God bless po sa ating lahat. Tayo po ay sandaling tumahimik at tanggapin ang basbas o benediction mula sa ating pastor. Tanggapin niyo ngayon ang pagpapala ng Diyos Ama, ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Kristo at ang impluwensya ng Banal na Espiritu magpatuloy sa inyong mga buhay, sa inyong mga tahanan at sa building na ito ng AMCB, ngayon at magpakailanman. Amen. There is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, God cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, God cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my brother, that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my sister, that He will carry you. He said, "Come unto me,
problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, God cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm